Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambat ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli basta taas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Naimbag apang agrikultura bigat tanap ti Cagayan. Hindi maminsan pa ket dumandano na iti programa tayo Magsasakang Pinoy ket palubusan nyo manen amang umusta ti kapamilya, kapuso ken kasanggayo ti tangatang kasabang rod tapno agkakadwa tayo manen iti lasod ti 30 a minutos tapno may sangbay manen to'y programa tayo. May sa anapintas unay ken rekomendado awagas amayan natop ti may sa anapinta sa programa ti gobyerno tayo ita nga organic agriculture wenno na organic kwan a panagtalon ket isu ti makunkuno a teknolohiya ti vermiculture wenno vermicomposting. Isu daytoy ti nakaisentruan ti topiko akayat mi a pagkipatpatangan iti daytoy abigat papagayam mi. Kasangwaran nga iti warwaran dayto e teknolohiya, palumbusan da kami pa'y kagabsat, amang ited ti sangkabasit, apang wanawan, ti pagabuklan, ti tema tayo, ita abigat. Tapno mataginayon, ti makunkuna akaanayas, ti panagtulid, ti panagtalon tayo, kas ibukbuksilan, ti makunkuna a sustainable farm production, ket masapol nga agbubulig, when agtutunos, dagiti nagduduma a pumaspaset, ti aglawlaw. Adda nagkuna, ano awaten ti kayat asawen ti kinamataginayon wenno sustainability no mayanlubog ti lengguwahe ti tuloy-tuloy a panagduraas kayat naasawen daytoy ket kita ti panagduraas amang sabsabet kadagiti nagduduma kasapulan ti agdama nga awan ti pannakaikompromiso daytoy ti kabaelan ti sumaruno a henerasyon amang paaddamet kadagiti kasapulan da. Kas kumati agdama kasasad ti panagtalon tayo, kunada masapol nga agsubli tayo iti makunkunang organic agriculture. Adda nang ilawlawag ti kayat asawen ti organic agriculture. Isu ti panagpatanor ti makan nga awan mausar a sintetiko wenno chemical nga abono wenno pestisidyo wenno hormones. Dahiti nga ramid ket saksakupen ti naipasaalinteg Akta Republika ano number 1 ti 10,068 wenno 10,000 ket 60 ket 8 ket mawawagan ti Organic Agriculture Act of 2010 nga insurat ti mismo nga ingutan tayo nga agdama sekretaryo ti Departamento ti Agrikultura Honorable Proceso J. Alcala. Kas suporta tayo nga agbukbukibok iti daga nang nangruha kada tayo amanalon kada tayo ang makaammo kadagiti nagduduma pagsayatan ti organic agriculture wenno organiko a panagtalon sapulen ken adaptaren tayo dagiti aramid ken wagwagas a sumuporta iti daytoy a pamayan. May sa atulbek ti makunkuna na balaygi na inorganic kwan a panagtalon ket isu ti pannaka-convert wenno pannakaaramat dagiti basbasura wenno tidtidda ti panagtalon a para taraon ken organiko nga abono. May sa nagpintas ken rekomendado unay awagas amayan natop ti makunkuna nga organic farming ket isu ti teknolohiya ti vermiculture wenno vermicomposting. Agyaman tayo kakabsat ti may sa apulyato nga inmaldit ti opisina ti Department of Agriculture Cagayan Valley Lowland and Marine Research Outreach Station wenno Agricultural Pilot Center a nakabasa iti Barangay Minanga Norte igig Cagayan ket daytoy opisina papagayam tinangimaldit iti daytoy agdama a referensya tayo ita apulyato may papan ti vermicomposting. Anya kaditi makunkuna a vermicomposting papagayam. Ti vermicomposting ket may sa teknolohiya wenno wagas a panagpataod ti dekalidad nga abono organiko babaen ti tulong dagiti alinta nga managnaganan ti African night crawler. Ti scientific nga nagan diti ket Eudrilus eugeni. Ado dagiti pagimbagan a maited ti teknolohiya ti vermicomposting papagayam. Ket padasen tayo binsain digitoy umuna
Iso iti episyente apan nakaidulin ken pan nakaaramat dagiti rugrugit wenno basbasura ti pagtatalunan ken oray pay kadagiti pagtengan tayo. Kaya't nasawen saanen a pagproblemaan ti kaskumagarami a mabatbati ti taltalon, saanen na puuran dagiti ungkay wenno sangsanga ti mais a mabati no maburas dagitoy, ken saanen a parikot no sa dinong ebeleng dagiti pagimurian ni misis wenno ni kumadre no isaganan na wenno nalpasan nan nga insagana ti lutlutwen na anateng. May kadua, nalakad ito yung aramiden kadagiti parparaangan tayo alimitado ti espasyo na ken usanan laeng dagiti gagangay a maus-usar a containers. Sabali pa ti panakamataginayon da ti awagas ti panagkumpos gaputasan anas ken nga aramiden manen dagiti kamada a pagkumpusan ken saanen anas ken ti patinayon nga igagatang kadagiti maaramat nga alinta no alistumet nga agado digitoy. Awan dakes nga pagteng daytoy iti aglalaw kakabsat, saan anaangot ti agrupurusa a basura, wenno rugit manipud ti mula wenno dingwen. Sabali pay ti kinaalisto daytoy, amang pataod ti kumpos ni kumpara iti tradisyonal awagas. Basit ti kanito ti trabaho ken bilang dagiti trabahador a madakamat ti teknolohiya gaputa saanen anas ken ti panagpasuyot. Tapno mababasa ti kompos wenno kankanayon a panang kiwar-kiwar iti daytoy gaputi kaadda dagiti alalinta. Sabali pay ket dekalidad ti pataodan daytoy a kompos. Sanlay nga dayta kakabsat gaputa alistong agado dagiti maaramat nga alinta, mabalin pay dagitoy a pagpakan kadagiti manok wenno pato ken oray pay ti piskarya tayo ket nabaknang daytoy ti protina. Kasangwanan na mapantayo kadagiti nagdudumang addang kakabsat ti teknolohiya ti vermicomposting, iyag miman pay kada kayo ti ababa palagip. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Rehiyon 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tugigaraw City, DWDY, Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro J. Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRL-FM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Aparay, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po.
Kadagiti kalikagom ang mapatuludan kadagiti babasaen, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong agbumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo lang apo ti agsurat when ag-text iti magsasakang Pinoy radio program, ket ilanat tayo kumati paginteresan at tupiko iti text nga ipatulod yun. No dagundaway tayo, mabalin met a personal a pamasyar tayo kadagiti kasitgan a research outreach stations, when satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito Region 2, tapno makapili tayo kadagiti sumagmamano a libre a babasaen, wenno makapagbuya tayo kadagiti video presentations, may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, munisipalidad ti Gig, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lukban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirig, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, munisipalidad ti Lagan, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Isabela Breeding Station, UPI, Gamo, ken Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Ije probinsya ti Nueva Vizcaya, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hillyland Research Outreach Station, ije Sitio Tapaya, Villaros, munisipalidad ti Bagabag. Ije probinsya ti Quirino, masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, ije Barangay Dungo, munisipalidad ti Aglipay. Ije met probinsya ti Batanes, masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, ije kabesera na ti Pasco. Gundawayan tayo kumadigiti sa serbisyong ipapaay, dagiti research, outreach, ken satellite stations, ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Nagyaman kami hapo. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Sumusubli kakapsat ti programa to'y Magsasakang Pinoy ket makadkadayo palaeng to'y pagayam yu kasamang rod. Itultuloy tayo nga rod ti tupiko nga winarwaran tayo itatang bigat maipanggep ti vermicomposting tapno mapataod ti compose babaen ti tulong dagiti alinta. Umuna nga dangge ti so iti panangpili ti maitutup adiso wenno lugar. Pilian ti saan alalayusen wenno nalaka ang mamagaan a lugar ken no mabalin ket daytay malinlinungan ko makakabsat. Masapol nga asideg kumadaytoy ti paggapuan ti danom ken asideg pay daytoy iti lugar a paggapuan dagiti maararamat a materyales a para compose. May kadua, isagana dagiti materyales a maaramat a pagcompose. Ornongan digiti nagduduma arugit wenno basura, manipod ti pagtatalunan, garden, kusina, ken oray pa dagiti rugit dagiti dingwen tayo. Nagimurian ni Mrs. wenno kumadre ken nagukisan kadagiti prutas. Tadtaden dagiti materyales iti kaababa a maysa aging gati 2 ket kagud 2 sentimetro. Para met ti dekalidad a compose, laukan daytoy ti bulbulong dagiti legumes kas kumati kawkawate iti agarop 25% ti dagop a kaado ti materyales ti compose. May katlong addang, isagana ti kamada ti vermicompose wenno kunkunada nga vermin beds. Purmaen ti kamada ti compose nga aglawat ti maysa aging ti maysa ket kagud 2 metro ken agtayag met daytoy iti 40 sentimetro ket
agarop 2 aligasyon daytoy kakabsat ti hollow blocks. Iaramidan daytoy ti linong na tapno adda protection daytoy iti direkta adarang ti init ken bayakabak. Ikarga dagiti materyales a para compose iti kamada iti kaado wenno ratio nga 75% a material a compose ken 25% a rugit dagiti dingwen. Ikarga nga agsinublat ti material a compose ken ti rugit ti dingwen akin babakuma ti rugit ti dingwen ken akin nga tumet ti material ti compose. Bisibisan daytoy ti makaanay a danom aging ga matinip daytoy bayat nga iwarwaras wenno ikiwkiwar ti material. Abungan ti kamada iti plastik, manamnama amang rugin nga agrupsa ti compose kakabsat, kalpasan ti maysa aging ga iti 2 alawas. Sumarano ikabil ti kasapulan a kaado ti alinta iti kamada. Kargaan ti kamada kadagiti kasapulan nga alinta numang rugin nga agrupsa daytoy iti kaado a maysa a kilo kada metro kwadrado ti compose a material nga agdagsen ti agarop sa gasot aging ga iti 2 gasot a kilo. Ulitin ta sa dayay kagabsat. No kasano ti kaado ti may kabil nga alinta kas kuna tayo may sa a kilo kada metro kwadrado ket iwaras ti alinta iti nagduduma a paset ti kamada babaen ti apagapaman a panangikali kadagitoy. Ket itultuloy tayo may kalima nga dang pagtalina eden ti kadameg ti kamada. Ket aramidan detoy babaen ti patinayon a panang sibog iti agarop 50%. Salwadan dagiti alinta kakabsat kadagiti mabalin nga agkaan kadagitoy. May kaennem nga addang mabalinen nga aramaten ti vermin a compose kalpasan iti manipod upat aging ga it 6 alawas. Ilasin dagiti alinta ti compose babaen ti maysa a sagatan wenno screen. Mabalimet latan a piduten latan dagitoy ket kalpasan nga mailasinen dagiti alinta isako ti compose ket idulin daytoy iti lasod iti manipod 10 aging ga iti 10 ket 4 nga aldaw iti maysa a nalinong a lugar. Kalpasan ti 10 aging gat 10 ket 4 nga aldaw sagaten ti compose tapno mailasin dagiti nakersang apaspaset daytoy ken maikat dagiti nagpisa ken babasit paylaeng nga alalinta. Kamao na ikarga ti compose iti plastic asako iti kadagsen nga agarop 50 a kilo. Iselyo anasayaat ti sako tapno enteramente amatay dagiti nabatbati nga alinta. Idulinen kamao na ti produkto iti namaga ken nalamiis a lugar. No subyan tayo kakabsat ti komposisyon ti compose a produkto a napataod babaen ti kaibinsa-binsa na una e proseso ket manamnama nga addaan kadagitoy sumaganad nga elemento. Umuna kadagitoy ket isu ti dagop nga nitroheno. Agarop maysa 0.5% kakabsat ti kaadu daytoy. May kadua ti elemento a posporos addamet agarop 0.31%. May katlo ti potasyo. Agadumit dayto iti maysa 0.10%. Sumaruno iti calcium. Adamet kaado dayto nga 3.55%. Magnesium. Adamet 0.76% daytoy. Sodium 0.03. Zinc 375 parts per million. Copper 490 parts per million. Manganese 1.09 per million. Iron 19.49 per million. Ken organic carbon 13.07%. So dagita kakabsat ti manamnama nga komposisyon ti napataod tayo nga compose babaen ti kaibinsa-binsa na unay a proseso nga mauawagan ti vermicomposting. Mas marami sanang bigas na makakain kung wasto ang pagpapatuyo ng palay. Ang Department of Agriculture ay patuloy na namamahala ng mga programang tumitiyak sa wastong pagpapatuyo ng mga butil. Isa na dito ang pamamahagi ng mga flatbed dryers at storage facilities sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa tamang pagpapatuyo,
siguradong tiyak ang supply ng dekalidad na pagkain, gayon din ang mataas na kita ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang kaalaman hinggil sa post-harvest program ng pamahalaan, sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Agriculture. May sangawis para kadigiti mayat ang may kipaset dito magsasakang Pinoy, mabalinteng kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Kadigito yung numero, ti pangiturungan tayo kuma kadigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo nga edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, kadigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumbatan at daras, kadigiti textyo, Diyos ti agngina. Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa peel rice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam. Dr. Fe de la Peña, tungkol sa mga sakit ng halamang palay. Ang iba po ay ayaw gumastos at ayaw pansinin yung mga sakit. Bakit ba natin pag-uukulan ng pansin ang sakit ng halamang palay? Alam niyo po kasi, ang isang halaman, tulad din po na isang tao, kung ito ay mayroong sakit, hindi siya makaka-perform ng maganda. Kaya sa halaman, apektado ang kanyang ani. Ang yield ay apektado yan. Kaya pag may sakit ang palay mo, pwedeng kung ang inaani mo ay 100 kabans per hectare, pwede siyang bumaba. Sa mga extreme cases nga, nagiging talagang halos wala ka ng maani. Pero normally, pag ang sakit ay hindi naman ganun katindi, aani ka pa rin syempre. Maganda pa rin ang ani mo. Pero kung inalagaan mo sana yung tanim mo, malamang ay mas mataas sana ang anihin. Kailan po nagsisimula na magkasakit ang palay? Kailan ba natin nalalaman na ang palay ay may sakit? Iba't ibang klase po kasi ang nagiging sakit ng isang halaman. Depende sa kanyang paglaki. Merong sakit na habang bata pa ay kita mo na, tulad halimbawa ng tunggro. Ang tunggro kasi pag dumapo yan sa halamang palay, habang bata pa ang pananim mo, most likely ang dapat mong gawin plow under ka na lang. Kasi baka wala ka ng anihin at saka makakahawa ka lang sa ibang kapitbahay mo na nagtatanim din. Yung mga bacteria blight naman ay may mga critical stages kaming tinatawag. Meron yung papasok ang isang sakit pagka siya medyo matanda na, malapit na siyang mamunga, meron din talagang habang siya bata. Ang bacteria blight, pwede siyang umatake pagkatanim mo. Pagkalipat tanim, nagkakaroon siya ng cresek. Habang lumalaki, magkakaroon ka ng bacterial leaf blight. Ganon din doon sa blast. Ang blast, pwede kang magkaroon ng blast habang siya ay nasa seedbed pa lang, at pwede rin siya habang lumalaki, at pwede rin siya nasa uhay na. Ang sheath blight naman,
makikita mo ang epekto pagka nasa tillering stage na siya. Usually mga maximum tillering pataas. May mga nabanggit kayong uri ng sakit. Halimbawa, nabanggit nyo tungro, bacterial blight, rice blast, at saka yung sheet blight. Ano talaga ang mga karaniwang sakit na dapat ay mapansin, dapat ay maalagaan natin ang palay laban doon sa mga sakit na yon? May mga binanggit kayo kung sabihin English Meron ba silang mga karaniwang tawag Pilipino o Tagalog o kaya yung mas alam ng magsasaka, yan ba'y alam nila as bacterial blight o may iba silang tawag dyan? Yun pong tunggro alam na alam ng farmer yan Basta sinabi mong tunggro, alam na nila. Bacteria blight, medyo common na rin. Siguro yung sheath blight ang hindi masyadong alam dahil hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin. Yung rice blast naman ang alam nila dyan, pag napapansin nila yan pagka yung nagiging neck rot na siya, yung reproductive stage na siya bago siya kumapit. Pero blast pa rin ang tawag doon. Although, ang tawag kasi sa rice blast ay nagdidepende sa kung anong parte ng halaman ang naapektuhan. Kaya nagpapanik na ang farmer pag neck rot na. Kasi yun talaga ang kitang-kita ng farmer na effect ng rice blast. Bukod po doon sa nabanggit nyo na 4, meron pa bang iba na mga sakit ng halaman na dapat ding mapansin? Marami ho kasing sakit ng halamang palay. Kaya lang yung 4 na yan ay yung tinuturing namin na major diseases of rice kasi sila talaga yung nagbibigay ng malaking bawas sa ani. Although yung mga ibang tinatawag din namin na minor diseases ay nagbibigay din ng pagbaba ng ani pero yun ay mga extreme cases pag nagkakaroon ng epidemia, outbreaks. Pero yung 4 na yan ang pinaka-common. Dito sa 4 na ito, ang aking hinala merong mga lugar, merong mga panahon, merong mga stages halimbawa na sila ay sumusulpot. Pwede bang sabihin nyo sa amin kung ano ang mga katangian nito with respect to eto uso sa Luzon, eto uso sa ganung lugar? Parang yan parang sakit din ng tao na uso-uso. Uso ang dengue, uso ang malaria, ganun din yan. Ang mga sakit na yan kasi ay very dependent siya sa environmental condition. Kaya kadalasan ng mga sakit, parang tao din, maraming sipon pagka tag-ulan. Ganyan din ang halamang palay. Katag-ulan, mas marami may sakit. Kasi tulad halimbawa ng bacteria blight, mas common yan pag tag-ulan kasi gustong-gusto niya ng pasa. Yun namang rice blast, ang gusto naman yan mahalumigmig sa gabi. Yun naman tunggro, gusto rin yan maulan at saka very dependent sila sa variety. Maraming varieties na madali siyang kapitan ng isang uri ng sakit. Kaya meron tayong mga resistant varieties na naproproduce na ang target halimbawa itong sakit na ito, nagproproduce sila ng ganitong klaseng variety. Sa sakit ng tao or sakit ng hayop meron sinasabing kinakailangan palakasin mo ang resistensya, kailangan mo ay malakas sa iyong katawan, kumain ka ng sapat, merong vitamins. Sa mga palay meron bang rekomendasyon kayo para ang taniman natin ay hindi gaanong susceptible o hindi madaling dapuan ng sakit? Unang-una po ay paggamit ng resistant variety. Yun po ang pinaka-economical means na pagsugpo ng sakit o kaya pag-prevent ng sakit ay yung paggamit ng resistant variety. Ngayon yan naman po ay nasusuportahan ng different cultural practices. Halimbawa, madalas ang sakit ay nai-induce siya ng mataas na fertilizer. Usually pinapalambot niya ang katawan ng halaman. Para sa tao din, pag sumobra yata ang vitamina mo, sinasabi nila tabang lamig, lumalambot ka. Kaya madali din siyang makagat. Parang ganon din. May mga cultural practices tayo na sa bukid na nakaka-induce siya ng pagkapit ng mga mikrobyong yan. Kaya may mga management options tayo. Halimbawa, konti ang tubig. Kasi pag bacteria blight, dapat konti ang tubig. Ganitong klase lang ng fertilizer ang gamitin mo. Katamtaman lang. Split application. Huwag mong biglain. Si Dr. Fe de la Peña ng PhilRice sa Muñoz, Nueva Ecija. Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng PhilRice. Ditan kakabsat mi, iti nagngudwan dito agdamang edisyon di programa tayo Magsasakang Pinoy ket agyaman kami manen ti anasyon. Nakita ko na kada kami iti napalabas nga 30 minutos ket sapay ta agdadanggay ito manen iti isumetlay nga oras into nabigat alas 5 ingat alas 5:30 pumagpakadan diti kabsat yu ti tangatang kasamang rod. Agbiag ni Magsasakang Cagayano, mabuhay ang Magsasakang Pinoy, ni Apo Diyos kung magkakabsat, ti kanayon nga taklin tayo, na imbagabigat tayo manen,
Maraming salamat po. Diyos siyangina. Magiging naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.